Wala ng pamilya ang sanggol na ipinanganak ng araw na yon nang matagpuan ng mag-asawa ito. Pablo, Pablo, tingnan mo. Tama ba ang nakikita ko? May sanggol sa may tabi ng basurahan? Gilalas na sabi nito. Oo, Perlita. Halika, lapitan natin. Sagot naman ni Pablo. Sus Mariosep, kawawa naman ang batang ito. Bakit naman kaya inabandona ng magulang niya? Nag-aalalang sabi ni Perlita. Ito na ata ang sagot sa atin ng nasa itaas. Matagal na nating pangarap magkaroon ng anak, Perlita. At kagwapo-gwapo ng batang ito. Ayan, mabiti pa. Nakita mo? Masayang sabi ni Pablo. Ay, oo nga, Pablo. Narinig din ng Panginoon ang hiling natin. O siya, halika. Halika na, baby. Bubuhati na kita. Gutom ka na siguro, ano? Ayaan mo. Andito na kami ng papa mo. Masayang bati ni Perlita sa lalaking sanggol na noon ay buhat niya. Ilang dekada na halos nagsasamang mag-asawa, ngunit hindi sila magkaroon ng anak. Bagay na kulang sa kanilang pagsasama upang maging isang buong pamilya na sila. Kaya nang matagpuan nila ang bata, malapit sa basurahan, ay sobrang saya ng mag-asawa. Walang paglagyan ng kaligayahan na kanilang nararamdaman. Nang makauwi na nga sa bahay, O Pablo, bumili ka na muna ng gatas para kay baby. At paliliguan ko na muna siya para mabango ang batang iyan, ano? Ani Perlita. Sige mahal ko, aalis na muna ako. Paalam naman ni Pablo. Masayang nilinisan ni Perlita ang sanggol na noon ay panay ang pagngiti sa kanya. Aba, ang saya-saya naman ng batang iyan na. Ano, nagustuhan mo bang maligo? Masarap ba anak ko? Paglalaro pa ni Perlita habang pinaliliguan ito. Maya-maya naman ay dumating na si Pablo, dala-dala ang gatas sa tubig na binili niya. Mahal, andito na ako. Nasaan si baby? Tanong agad nito. Eto na sa kwarto natin, mahal. Nakatulog na nga. Napakabait naman ng batang iyan. Hindi umiiyak ng pinaliguan. At inigawa ko lamang sa kama ay nakatulog na. Sagot nito. Aba, oo nga ah. Ano kaya ipapangalan natin sa kanya, Perlita? Tanong ni Pablo. Ano kaya kung Christian? O kaya Bernard? Ani Perlita. Maganda nga ang Christian. Yun na lang, mahal. Pagsang-ayon ni Pablo. O sige, mahal. Christian ang tatawag natin sa kanya. Di ba may kakilala ka sa munisipyo? Lakarin mo naman, mahal, ang birth certificate ni Christian para magkaroon na tayo ng kopya at makapagpabinyag din tayo sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Perlita. Oo, mahal. Pupuntahan ko ang kumpare natin doon para agad-agad maayos ang birth certificate ng anak natin. Sagot nito. Mabilis naman na lumipas ang araw at linggo, ay naiparehistro na nila ang batang pinangalan nilang Christian at kaagad na pinabinyagan. May katandaan ng mag-asawa, ngunit hindi nila alintana iyon para masuportahan ang pangangailangan ng anak nila. Malaki-laki rin naman ang ipon nila, kaya walang naging problema. Lumipas pa ang mga taon at nag-aaral na ng elementarya si Christian. Nay, ang sarap naman po ng luto nyo. Salamat po sa pagkain ngayong umaga. Masayang wika ni Christian. Oo naman anak, para maganang-magana ka kapag pumapasok. O siya, kain na at lalamig pa. Ani Perlita. Opo, Nay. O Tay, kain na po tayo. Ayan po, nagprito din si nanay ng paborito niyong daing at may suka pa din po. Alok ni Christian sa kanyang tatay. Oo anak, salamat. Nakangiting sagot ni Pablo. Nay, Tay, pag uwi ko po mamaya, maraming stars ulit ako. Gagalingan ko po. Ani Christian. Aba, oo. Sige anak, galingan mo ah. Proud na proud kami sa iyo ng nanay mo, anak. Kaya go lang ng go. Masayang sabi ni Pablo. Matalino at bibong-bibong bata si Christian at talagang napakamasiyahin. Kahit palaging napapasiya ang dalawang matanda. Malaki na ang anak natin, Pablo. Nakakatuwa at hindi sakitin. Ani Perlita. Oo nga, mahal ko.
At sa susunod, mag-high school na ang anak natin. Grabe, ang bilis ng panahon ani Pablo. Oo nga, mahal ko. Ganun talaga. At least, naranasan natin ang maging magulang. Masaya ako dahil sa atin napunta ang batang yan. Ani Perlita. Nagyakap pa ng mag-asawa habang tinatanaw ang anak ni Christian. Mabilis pang lumipas ang mga taon at nasa kolehiyo na ang batang si Christian. Habang nag-aayos papasok sa paaralan si Christian, ay napansin niyang nahihirapan ng kanyang mga magulang sa pagtayo. Panay din ang pag-ubo ng nanay Perlita niya. Nay, Tay, okay lang po ba kayo? Gusto niyo, hindi na muna po ako papasok sa paaralan. Aalagaan ko na muna po kayo. Nag-aalalang sabi ni Christian. Anak, okay lang kami. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Sagot ng tatay niya. Nung isang linggo ko po kasing napapansin ng pagsakit ng katawan niyo. Ganon din po ang pag-ubo niyo. Magpatingin na kaya muna tayo sa center para masiguradong wala kayong iba pang sakit. Tanong ni Christian. O sige anak, bukas na lang. Kung may bakante kang oras, samahan mo kami ng nanay mo. Sagot ni Pablo. Sige po bukas, bago ako pumasok. 10:00 pa naman po yung pasok ko bukas. Saad ni Christian. O siya, lumakad ka na anak, para pumasok ka na. Ani Perlita. Nagluto na po ako ng almusal nyo. Nasa lamesa po. Maya-maya, kumain na po kayo ni tatay. Ani Christian. Sige anak, salamat ha. Ani Pablo. Pumasok naman si Christian na hindi mapakali pagdating sa eskwelahan. Mahal na mahal niya ang mga ito at lahat ay gagawin niya para maalagaan ng mabuti ang kanyang mga magulang. Umattend lamang ng 2 major subjects si Christian at kaagad na umuwi sa bahay dahil talagang hindi siya mapakali sa eskwelahan. Pagdating sa bahay, tumambad sa kanya ang nanay niyang nakahandusay sa sahig habang pinipilit ng tatay niya na itayo ito. Tay, ano pong nangyayari kay nanay? Kaagad na tanong niya. May higa na sana kami. Kaya lang anak, biglang hinimatay ang nanay mo. Malungkot na sabi nito. Tara na po tay, dalhin na natin si nanay sa malapit na ospital. Ani Christian. Dali-dali namang kumuha ng tricycle at sumakay ang tatlo upang madala ng agaran sa ospital ang nanay niya. Habang hinihintay ng magama ang resulta ng mga test, ay nagkamalay naman ang nanay Perlita niya. Oh, anak, asa na tayo? Tanong agad nito. Nay, andito po tayo sa ospital. Nawalan po kayo ng malay kanina. Nag-alala po kami sa inyo ni tatay eh. Malungkot na sagot ni Christian. Anak, pasensya na kayo ng tatay mo at pinag-alala ko pa kayo. Halika nang umuwi at siguradong mahal na yung babayaran natin dito. Ani Perlita. Maya-maya naman ay dumating na ang doktor. Dala-dala ang lab results ng nanay niya. Dok, kumusta po? Tanong agad ni Christian. Base sa mga lab results na ginawa namin, lumalabas na may kidney failure ang nanay mo at kinakailangan na agarang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ani doktor. Dok, mga magkano po kaya yung aabutin ng operasyon? Tanong ni Christian. 100,000 halos din ang aabutin niyo. Sagot ng doktor. Sige po dok, pero sa ngayon po, wala pa kaming ganong kalaking pera. May mga gamot po ba na maaaring mainom muna ng nanay ko? Tanong ni Christian. Oo naman iho. Habang wala pa, may mga gamot akong irereseta sa inyo. Sagot naman ng doktor. Sige po dok, ihinaan po muna sa ngayon. Babalik po kami kapag nakaipon na po ako ng ganong kalaking pera. Sagot ni Christian. Sige iho. Paalam ng doktor. Kaagad naman silang umuwi at nakabili ng gamot na paiinom sa nanay niya pansamantala habang wala pang operasyon. Nay, narinig niyo naman po yung sabi ng doktor. Pero wag po kayong mag-alala. Gagaling po kayo.
Kailangan lamang na maoperahan kayo. Pagpapaliwanag ni Christian. Anak, kahit hindi na. Matanda na ako. Pwede na ako magpahinga. Sagot naman ng nanay niya. Nay, hindi pwede. Kasama ko po kayong aakyat sa entablado sa darating na graduation ko. Kaya magpalakas kayo ha. Paalala ng kanyang anak. Simula noon, habang nag-aaral si Christian, ay pumapasok siyang crew sa isang fast food chain, habang sa gabi naman, ay pumapasok pa siya sa isang call center. Ilang linggo pa ang lumipas, ay nagtataka na ang dalawang matanda dahil uuwi na lamang halos ang kanilang anak kapag iidlip o di kaya ipagluluto sila ng pagkain. Isang araw naman, ay nagtanong na ang mga ito. O anak, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong ng tatay niya. Opo tay, si nanay po, kumusta naman po? Kumain na po ba kayo? Pabalik na tanong ni Christian. Oo anak, halika nga dito sa kwarto anak. May sasabihin kami ng nanay mo. Ani Pablo. Agad namang sumunod sa kwarto si Christian. Mahal ko, narito na ang anak mo. Panggigising naman ni Pablo sa asawa niya. O nay, kumusta na po yung pakiramdam mo? Tanong naman kaagad nito. Okay lang naman ako anak. Ikaw ba, kamusta ka na? Halos maaga kang umaalis at gabi na akong umuwi. Pagkatapos, saglit ka lang namin kumakita. Ani Perlita. Nay, huwag po kayong mag-alala. Wala naman po akong masamang ginagawa. Konting tiis na lang po talaga, Nay. Sagot naman ni Christian. Anak, ano bang pinagkakaabalahan mo? Nagtataka lang naman kami talaga ng tatay mo. Ani Perlita. Nay, para sa inyo po yung ginagawa ko. Konting tiis na lang po. Ipapaalam ko rin po sa inyo. Pero kailangan ko na rin pong umalis. Malilate na po ako, Nay, Tay. Paalam nito. O sige anak, mag-iingat ka ha. Sagot ng nanay niya. Mabilis namang umalis ng bahay si Christian upang pumasok sa fast food bilang crew. At pagkatapos ay papasok sa klase. At sa gabi naman ay papasok sa trabaho sa call center. Halos lahat ay pinagsasabay-sabay niya. Sa isang araw lamang, makumpleto lamang ang 100,000 piso upang madugtungan pa ang buhay ng nanay niya. Kaya't makalipas pa ang ilang linggo, sa wakas ay nakabuo na siya ng halagang kinakailangan at kaagad na dinala sa ospital ang nanay niya. Nay, Tay, magbihis po kayo. Pupunta po tayo ng ospital upang mapaoperahan na si nanay. Sagot ni Christian. Anak, ano? Ospital? Wala naman tayong pera. Sagot ng tatay niya. Nay, Tay, sa totoo po, nag-ipon po ako ng pera. Kaya po, napansin yung bihira na akong umuwi at halos hindi niyo na ako nakikita dito sa bahay. Nagtatrabaho po ako bilang crew sa isang fast food chain at sa call center kapag gabi naman habang pumapasok po ako sa eskwelahan. Ngayon po, nakaipon na po ako ng pera na kailangan sa operasyon ni nanay. Paliwanag ni Christian. Anak, salamat. Hindi ko akalain na gagawin mo yun. Kaya pala sobra kang pagod na pagod kapag umuwi. Pasensya na anak. At ako bilang tatay mo, wala man lang maitulong sa isa ngayon. Ani Pablo, Tay, matanda na po kayo ni nanay. Kaya dapat, ako naman ang mag-alaga sa inyo ni nanay ngayon. Ani Christian. Anak, halika nga dito, payapos ako. Sambit ng nanay niya. Nay, pagkatapos ng operasyon, dapat magpalakas kayo ha. Marami pa tayong gagawin nila tatay. Ani Christian. Anak, maraming salamat. Wala akong masabi kundi napakaswerte namin sa iyo anak. Mahal na mahal kita, kahit ano pang mangyari. Sambit ng nanay niya. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay.
kayo ni tatay. Sabay yapos sa dalawang matanda. Mabilis namang naoperahan ang nanay niya dahil na-schedule na ito ng doktor nila at inantay na lamang ang pera na pambayad dito. Dok, kumusta po? Tanong agad ni Christian paglabas ng doktor. Successful ang operation. Ililipat na po namin si ma'am sa recovery room. Huwag po kayo mag-alala. Sagot ng doktor. Yes. Maraming salamat po, Diyos ko. Salamat po, Dok. Salamat po ng marami. Sagot ni Christian. Napayapos naman si Christian sa kanyang tatay dahil sa magandang balita. Naku anak, maraming salamat talaga sa pag-iipon mo. At maraming salamat sa Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ani Pablo. Opo tay, magsasama pa tayo nila nanay ng matagal. Masaya ang sabi nito. Kaagad naman silang nagtungo sa recovery room at inantay na magkamalay ang kanyang nanay. Maya-maya pa ay nagkamalay na ito. Unay, kumusta po? Tanong ni Christian. Eto, nagugutom ako anak. Para akong sumabak sa gyera. Pabirong sagot nito. Aba, mabuti naman po, Nay. Magpagaling po kayo ha, para marami pa po tayong gagawin nila tatay. Ani Christian. Oo anak, huwag kang mag-alala. Namiss ko kayo ng tatay mo. Halika nga at payakap. Sagot ni Perlita. Nagyakapan ng pamilya at masayang masaya sila. Isang linggo pa ang lumipas at nailabas na ng ospital si Perlita. O Nay, dito muna po kayo sa hardin ha. Magluluto lang po ako ng pagkain natin. At dapat, masustansya po. Kaya gulay po at isda ang ulamin natin. Masaya ang sabi ni Christian. Opo, kayo pong bahala. Pabirong sagot ng nanay niya. Siya, dito na ako, Nay-tay, dyan muna kayo. Paalam ni Christian. Masayang pinagsilbihan ni Christian ang dalawang matanda na nagpalaki sa kanya. Nalaman na rin kasi niya na hindi siya tunay na anak ng mga ito. Ngunit minahal siya at tinrato bilang tunay na anak. Kung kaya't puro pasasalamat ang ginawa niya sa dalawa. Mahal na mahal niya ang mga ito, kaya't gagawin niya ang lahat para sa kanila.